Sara Duterte and Pulong, huwag niyo man akong papatay. Bakit niyo ako papapatay? Kayo talaga, yan ang ugali niyo, magpatumba. Kapag nabubuking kayo, itumba. Manang-mana kayo sa tatay niyo. Huwag niyo akong ipatumba. Alam ko na tinitrace niyo ako at gusto niyo akong ipatumba kasi nasisira yung plano ng Sara Army dahil nililik ko sa Facebook. Naku! Ulong! At Sara Duterte di umano gustong ipatumba itong si Peebles, no? Peebles Talakera. Anak ng tinapa naman yan. Anak ng itlog ng kung ano bang anak yan. Ganyan talaga yung gawain ng mga Duterte, no? Yung pag sila'y napipikon, pag sila'y nabubuking, ganyan yung galawan nila. Naku, kung totoo man po ito. At, naku, nanganganib si Peebles Talakera. Talagang gusto palang ipapatay, di umano, ni Pulong at Sara Duterte. May video po si Peebles Talakera kung ano man pong mangyari sa kanya. Wala pong ibang habulin kundi yung dalawang yan. Naku. Oo. Matindi pala ito. Matindi pala itong mga pamilyang ito. Alam naman nating matindi, pero mas matindi ngayon. Diba? Piko na piko na eh. Alam naman natin sa panahon nila, grabe yung patayan, tapos ngayon, gusto pang pumatay ulit. Di umano. Ay, naku po. So, anyway, ito yung ating bibigyan ng reaksyon at papanoorin ngayon. Ayan. Siyempre, no, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So ayan mga pre, may TikTok, may Facebook po tayo. Sa mga bagong subscribers, maraming salamat po sa inyong support. So ito na nga, panoorin po natin ito mga pre. Bigyan natin ng reaksyon. Nung September 21 na rally, hindi kayo nagtagumpay. Kasi alam ko na manggugulo kayo. Alam ko kung sino yung mga funders. Alam ko kung saan kayo pepwesto. Diba? Takbuhan nga yung mga Sara Army na nakasakay sa van. Na-inform ko sila. Kaya galit na galit kayo sa akin. Ano ba yan? Pag sinabing Sara Army, may mga ano ba sila? May mga armas ba? Pag sinabing Sara Army, meron ba? Tanong ko lang kasi wala tayong alam dyan eh. Eto, tingnan natin. Nung September 20... Ano daw? High alert. Sara armies are around wearing soldier uniforms. Please ask any military personnel you'll see around Camp Aguinaldo to check the vans parked along the streets. Intel Info says those contains private army of Duterte's ready to take action at any given time. So, handa po sila palang maggulo. No? Grabe ito. Talagang pinagtatangkaan po talaga yung buhay ng ating mahal na presidente. No? Ay, nako, Sara Duterte. Kung totoo ito, talagang salot ka sa ating bansa. Anyway, panoorin natin. 21 rally. Nung nalaman ko na yung Sara Army ay nandyan na sa Camp Aguinaldo at may nakatambay din sa paligid ng Malacanang sa Mindiola. Sabi ko, paano ko ito sasabihin? So, ang ginawa ko, may message ako. Ayan yung message that time. Ayan, kausap ko pa siya. Ayan, makikita niyo dyan. Yan yung message. Basahin yun. Sabi ko, ipakalat nyo to. Kaya naglabasan yung mga special task force, yung mga naka-block na sundalo, para halugugin yung paligid ng Mindiola. Takbuhan yung mga van. Pati sa EDSA, nawala ang Sara Army. Pero ang alam ko, may nahuling isang sasakyan na nakadisguise ng police na na uniform. Kasi ang balita ko sa Sara Army nagkulang kayo ng isang member. Uy! So, ibig sabihin, nahuli ng gobyerno natin, ng kapulisan, gano'n. Diba? So, naloka sila kung bakit ko nalalaman. Ito naman, meron akong friend na hinayaya akong lumabas. Sabi ko, hindi pwede. Hindi ako pwedeng lumabas kasi
alam kong nakabantay kayo sa akin. Sabi ko, hindi ako na-stress. Sabi sa akin ni Chururut, wag daw ako lumabas hanggat hindi natatapos ang rally. Excuse me. Pero ito, hindi na to September 21. Ito na yung October 12 hanggang sa October 31 na rally. Marami silang plano. Malalaman nyo ngayon. Wait lang. Gusto nyo akong patumba, ha? Naku. Ayan. Eto. Basahin muna natin. Sabi po, kahit saan po pwede kayo papuntahan ni Pulong. Piling to, Pulong. Basta nagsumbong po si Sara, sabi ni Charlie, Sara Army na daw po, daw, umahunting sa inyo. Meron po daw mga lesbians na kinakausap sila para po hanapin kayo. Nako, ibang klase yung mga dutae talaga. Huh? Kung totoo po ito, talagang kailangan po itong managot, itong pamilyang ito. Kasi imagine, may Sara Army pa sila. At saka kailangan i-check yung mga CCTV dyan, no? Kung may mga nakaparking ba mga sasakyan na kahinahinala, dapat pong imbestigahan yan. Hindi po ito dapat isinasantabi. Kasi syempre, bukod sa buhay na talakera yung nanganganib, buhay din po ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung nanganganib dyan. Diba? Bakit sila maglalagay ng Sara Army sa rally kung wala silang kung wala silang masamang intensyon, di ba? Pero syempre, kung ikaw may masamang intensyon, maglalagay ka doon kasi anytime, pag magkagulo-gulo dyan, papasok kayo. O, yan po yung theory ko lang po yan, ha? O. Tip ko lang to, after ng People's Power. Sabi po ni Chururut, kahit saan po pwede kayo papuntahan ni Piling. Alam niyo na kung sino si Piling. Piling. Kaya nga ako yung nagtatanong kung si Pulong ba yan o Piling. Gets ko na. Basta nagsumbong po si Sara at sabi ni Charlie, Sara Army na daw po ang humahunting sa inyo. Meron po daw mga lesbians na kinakausap sila para po hanapin kayo. May mga member ng Sara Army na may mga militar na na lesbian. O di ba? Gusto niyo na akong itumba kasi ayaw niyo na may mag-leak na eksena sa social media hanggang sa rally niyo sa October 31. At hindi lang naman rally ang plano niyo. Alam ko lahat ng plano niyo. Plano nyo patumbahin ang presidente. Dahil yun lang ang tanging paraan. Pag sinabing patumbahin, ibig sabihin iligpit, ganun. Yung pagkakaintindi ko dyan, Para makapwesto si Sara. So yun lang paraan yung patumbahin. Okay? Kasi pag sinabing patumbahin, kasi pag sinabi mong patalsikin, papaalisin sa posisyon. Pero pag sinabing patumbahin, alam nyo na, ibig sabihin nun. Diba? Hindi mo kaya yung presidente, Sara Duterte. Umupo ka na lang sa Ineduro. Yan ka na babagay. Yung People's Power na yan, emi-emi lang yan, panggulo yan. Pero ang totoo, suicide bombing and assassin ay may hinire na kayo. Nako. So, totoo nga pala kung ganyan yung pagkasabi ni Talakera. So, totoo nga yung sinabi ni Sara Duterte na may kinausap na siya. Okay. Mga taga Davao na Muslim ang hinire nyo. Naku. Ang laki ng bayad, ha? Alam ko lahat yan. Hindi lahat ng taga Davao gusto ang ginagawa ninyo. Hindi. Nakita niyo yung post ni Pio Moreno
na kung may mangyayari sa kanya, alam nyo na, basahin nyo lang daw yung post niya. Basahin nyo, tingnan nyo yung post ni Tio Moreno. Alam ni Tio Moreno yan, na kaya nilang magtumba kahit kakampi nila. Damay-damay talaga yan. Kinalaban mo sila or nilaglag mo sila, wala silang pakialam ang mga Duterte. Itutumba nila kayo. Pakinggan niyo itong sinabi ni Roque. O diba, anong sabi ni Harry Panurtian na ang tanging paraan para ma-release si Digong ay mawala ang presidente. Diba? Yung impeachment, yung people's power na yan, nasa saligang batas daw. Channeling Chukchak na ewan ko dyan sa baklang yan. Pero meron siyang sinabi na isa sa pwedeng mangyari na mapababa ang presidente ay sana kunin na siya ng Diyos. Pag sinabi mong kunin na siya ng Diyos, kundi na disgrasya, ipapatay, di ba? Kasi iba pa yung sinabi mo na magkasakit, na hindi nagagaling. Hindi mo sinabi dun sa kunin na siya ng Diyos na sana magkasakit siya. Ang sabi mo is kunin na siya ng Diyos at magkasakit siya ng nung ganyan, chururut, ganyan. Alam mo yung plano, alam mo na ipatutumba ang presidente ng Pilipinas na okay, so klaro na yun si PBBM at hindi lang siya, buong pamilya. Yan ang ganti ni Pulong at ni Sara. At yan ang malino naman sa isipan ng mga Pilipino o sa mga Pilipino kung si PBBM itutumba nila at buong pamilya, walang ibang gagawa dyan kundi yung mga Duterte. Sino ba yung kalaban ni Pangulo? Di ba mga Duterte naman? Ha? Hiling ng tatay nila. Dahil alam nila na hindi na makakalabas. At alam din ni Duterte na hindi na siya makakalabas ng ICC. Hindi na. Kaya nga naglabas na ng pera si Pulong. Magkano ang binayad sa mga generals bago gawin ang October 12 rally? October 11, nag-meeting sila sa waterfront Davao. Waterfront Davao, binigyan sila ng 300K lahat ng retired militaries. Agay! Mga retired militaries kaya pala nagpuputa. Diba? Kaya pala nagpuputa kasi bayad pala, mga puki ng inang yan. Pan 300K lang pala yung katapat niya Sus Mariusip. Pan 300K lang pala kayo, ang kakapal na mukha niyo, sasabihin niyo mahal niyo yung Pilipinas, yung pala mga bayaran kayo, mga hindot kayo. Grabe. Then, lumuwas sila ng Manila ng October 12 na madaling araw. Yung mga nasa likod ni Kiko Barzaga na mga bodyguards niya na nakasombrero at nakamas at nakaitim na damit, mga Muslim yan. Yan yung sinasabi kong galing ng Davao na naka-stay sa nice hotel. Diba? Alam ko, after ng People's Power, saan nagpunta yung mga retired generals and militaries? Nagpunta sila sa Corinthian Gardens kay Chavit. Binigyan sila ng tig 500K. Sana all, diba? Yan yung sana all, Chavit. Kaya pala si Chavit, sabi niya, girl. Ala, galit si Chavit. Ay, nabuking pala yung baho. Kala ko ba, maka-Pilipino. Pala. Kung totoo yan, nako. Kampi pala sa pumapatay ng tao. Sarap ng buhay, may tigpa 500,000. Sana all. Sabit Singson, booking ka na. Kung totoo yan, booking ka na. 70 plus na retired militaries. 70 plus? Tapos tigpa 500,000.
ang binigyan ng tig sa 500k plus yung 300k pa. 800k, 74 plus galing sa kaban ng bayan na ninakaw ng mga Duterte. Tiba-tiba, pero hindi sila nagtagumpay. Hindi yung si Boy Lighter, magkano kaya yung bayad doon? ako nagkakamali dyan sa info na yan. Hindi. Promise. Yung GC nyo, hindi ba kasama ka dun, Sarah? Nung after ng September 21, pinatanggal mo lahat. Pinadelete mo yung mga messages, pinag-leave mo dun sa GC ng Sarah Army. Lahat-lahat. Kasi kasama ka dun eh. Kapag na-screenshot kung sino yung mga members at kasama ka dun, lagot ka. Yari. Pero sure ka ba na walang nakapag-screenshot? Ipatumba mo ako, sisiguraduhin ko sa'yo na hindi ka makakaupo. Hindi ka rin naman makakaupo na eh. Ayaw na sa'yo ng tao. Pero napakasama nyo, sobra. Ang sama nyo talaga. Linindol na lahat-lahat yung Davao. Ang iniisip nyo pa rin, gumawa ng krimen. May part 2 pa to kasi matatapos na. Marami akong ikikwento sa inyo. Chirurut, tasok. So yun hindi lang pala si Peebles yung gustong ipapatay. Di umano ni Pulong at Sara Duterte. Pati pa pala si PBBM at buong pamilya niya. Naku, matindi itong utak ng mga ito. Kung totoo man po ito, naku, matindi. At saka si Chavit Singson ay kaya pala galit na galit dito kay Peebles kasi dahil di umano, sangkot. Imagine 70 plus na mga mamamatay tao. Binayaran mo ng 800,000. Magkano yun? I-compute nyo nga yun. Galing yun sa pera ng taong bayan Tapos ngayon sasabihin nyo kami yung bayaran. Utang ina. Nagbablog lang kami dito kasi dinedefend namin yung Pangulo kasi kawawa dahil sa inyong mga kasinungalingan. Huwag nga kami. Kakapal ng mga pagmumukha nyo, mga putang ina nyo. Putang ina nyo, mga inutil kayo. Tapos yung mga retired generals pala sangkot din. Kaya pala ito si Dado ang kapal ng mukha, pukin ng inang yan. Ikasama pala sa bayaran ng animal. Diba? So ang ating gobyerno kailangan ding i-review sana yung mga CCTV kung may kainahinalabang mga sasakyan na nakapark noong mga rally, imbestigahan po dapat, diba? Kasi syempre buhay po ng Pangulo yung kailangan protektahan. Diba? So anyway, hindi ko na pahabain po ang video ito. Maraming salamat po sa inyong suporta. Share po natin ito mga pre. Kasi importante po ito na malaman ng taong bayan. Ayan, syempre mga pre. Ayan may TikTok, may Facebook po tayo sa mga bagong subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. Kita-kits po tayo sa susunod na video.